Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 29, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Banta ng malawakang oil spill sa Bataan, inaabatan na ng Philippine Coast Guard. Mahigit 1 milyong litro ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova kailangang higupin. Milyong-milyong estudyante sa public schools, balik eskwela na. Pero 900 na paaralan na napinsala sa bagyo, sarado pa rin. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more I apologize. I will cite you in contempt. Dating Duterte spokesperson Harry Roque dumalo sa Senate inquiry ukol sa iligal na mga pugo. Nakasagutan sina Senators Riza Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Panukalang national budget na 6.352 trillion pesos para sa 2025 isinumite na sa Kongreso. Pinoy gymnast Carlos Yulo pasok na sa finals ng 3 events sa pag-arangkada ng Paris Olympics. Opening ceremonies naging magarbo. At sa balitang showbiz, bagong milestone para sa nation's girl group BINI. Unang Pinoy artist na nag-perform sa star-studded KCON Music Festival sa Los Angeles. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Puspusan na ang ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard para masaraduhan ang mga valve ng barkong MT Terra Nova na lumubog nung kasagsagan ng bagyong Karina sa Bataan. Ito ay para hindi tuluyang lumala ang pagtagas ng langis. Nangangamba naman ang probinsya ng Pampanga dahil sa posibleng epekto nito sa supply ng tilapia. May balitang A to Z si Kim Salinas. Patuloy ang pagkalat ng langis sa karagatan na tumagas mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan noong July 25 at inaasahang kakalat kung saan-saan. Pagmamayari ang naturang cargo ship ng Shogun Ship Company na may lula na 1.4 million na litro na industrial fuel. Terra Nova, ang laman po niyan is IFO. So heavy oil po yan na yun nga po yung iniiwasan natin na kumalat talaga. Ngayon pong umaga, nag-feedback po sa atin yung pong salvor na from 9:14 na po ngayon na valves. Gayunpaman, higit na mas mababaw ang pinaglubugan ng barko sa Bataan na umabot sa 34 meters kumpara sa Mindoro noon na umabot ng 400 meters. Pero ayaw naman maging kampante ng pamunuan ng lalawigan ng Bataan. Lahat po ng mga mayors po natin ngayon ay nagsa-stockpile na ng mga magagamit natin bilang onshore oil spill boom. Meron po kaming gagawing session with DNR para maturuan pa yung aming mga personnel kung paano po gawin to, paano po i-apply. Habang nangangamba naman ang karatig probinsya na Pampanga dahil sa posibleng epekto nito sa kabuhayan, lalo na sa supply ng tilapia, sugpo at alimango. Kasi kung hindi malaki, malulugi ng mga fish pond owner natin. But sabi ko nga, we need their guidance ang national government or regional. Kasi hindi naman po pwedeng ako lang, governor o mayor ang magdi-decide na i-dispose nyo na yan o hold nyo yan. We are supplying po lahat po ng palengke ng Metro Manila. So this is a very important and crucial decision po. More than din po yung atin pong production and kawawa rin ho yung mga naghahanap buhay dito. These are thousands of people. Samantala, hindi pa man nare-resolba ang paglubog ng MT Terra Nova. Lumubog din ang isa pang motor tanker sa barangay Cabcaben, Maribeles, Bataan kahapon ng Linggo. Inaaksyon na naman na ito ng PCG at napag-alaman na wala itong kargang langis maliban sa working fuel nito. Ito pong si motor tanker Jason Bradley naman po, this is just 600 yards away from the coastal. Wala po siyang laman. Wala pong laman yung kanyang cargo hold. Meron po siyang laman 5,500 liters ng diesel which can also be easily dissipated. Inaasahan naman na matatapos umano ng PCG ang kanilang operasyon sa loob ng
2 linggo. Payo naman ngayon ng dating nakaranas ng oil spill sa Oriental Mindoro na si Governor Vons Dolor. Personal stand ko, the 4 kilometers fishing but that we implemented before is very effective. Walang namatay, walang nagkasakit. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Balik eskwela na ang karamihan sa mga mag-aaral ng public schools sa bansa ngayong Lunes. Sa datos ng Department of Education, lagpas 19.8 million ang bilang ng mga enrollees nationwide at inaasahan pang lolobo ito sa pagpapatuloy ng enrollment period. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Sa unang araw ng klase sa Fort Bonifacio High School sa Taguig City, sa loob ng classroom ginawang flag raising ceremony sa halip na sa quadrangle dahil sa mayat-mayang buhos ng ulan. Gayunman, maayos sa sinimulan ng mga guro ang matatag curriculum na pinekling oras ng mga klase sa ilang subjects, partikular na sa grade 7 hanggang grade 10. Yung isang oras ay ginawa na siyang 45 minutes pero dahil double shift kami, we have to recalibrate our class program so that we could have enough teachers in other departments. Malaking hamon ito para sa ilang guro. Yung content magkaiba from contemporaryong issue to Pilipinas sa Timog Silangang Asya. O, yung content, yung audience. Ayon sa DepEd, higit 19.8 million na ang enrollees sa bansa na lolobo pa habang nagpapatuloy ang pinalawig na enrollment period. Sa kabila ng maayos na pagbubukas ng klase sa iba't ibang paaralan sa bansa, umapila ang Teachers Dignity Coalition sa DepEd para resolbahin ito ang iba't ibang isyung pumapalibot sa sektor ng edukasyon para hindi laging guro ang gumagawa ng paraan. Nitong weekend, nagsagawa rin ang simulation ng Fort Bonifacio Kindergarten at Grade School. Kung dati ay may nag-iiyakang mga kindergarten students tuwing unang araw ng klase, ngayon maliwalas ang mukha ng mga bata. Parang nasanay na sila na mahiwalay sa kanilang parents talaga. Unlike nung wala talagang wala silang background sa pagpunta ng school, talaga sila yung mga batang may mga separation anxiety. Kailangan yan mabaliti. Sabi ko sa kanya, be good. Hindi naman nakasabay sa school opening ang halos 900 paaralan dahil sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kinakalampag ngayon ni Senator Joel Villanueva ang national government dahil sa patuloy na paglala ng anyay Anli Baha sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Ayon kay Villanueva, marami ang nasasawi at napipinsala dulot ng pagbaha tulad kamakailan. Kaya panahon na raw na magkaroon ng maayos na flood control project. Nanindigan rin ito na dapat may managot sa mga flood control projects ng pamahalaan dahil sa daang bilyong piso na inilaan na pondo rito na hindi naman daw nakikitaan ng anumang improvement o nararamdaman man lang. Ayon pa sa mambabata, sa abot sa 1.4 billion pesos kada araw ang budget ng DPWH. We need a comprehensive plan to address flooding now more than ever before, because even according to study by Climate Central, an independent organization of scientists, major cities in NCR could be submerged in water by 2050. Muling binalaan ni Senator Risa Ontiveros ang ngayon nagtatagong suspended Bamban Mayor Alice Go dahil yan sa anyay pagtakas at pagtatago ni Go sa mga Senate inquiry sa kabila ng sapina na inihain sa kanya. Binigyan diin ni Ontiveros na pati ang buong Go family ay hinahanap ng mga otoridad matapos ang arrest warrant na inisyu ng Senado. 3 linggo na ang nakalilipas. Sa mga nagtatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guo Huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. Tahasan mong sinuway ang sabina at contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. I also ask our law enforcement agents, you have done a lot. But there is a lot that still needs to be done.
Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Office of the Solicitor General OSG Menardo Guevara na na-file na sa Manila Regional Trial Court ang quo warranto petition laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang quo warranto petition ay nagkukusyon sa karapatan ng isang individual na umupo sa pwesto na pwedeng magresulta sa pagkakasipa bilang alkalde ng Bamban ni Guo. The quo warranto proceeding against the same mayor was filed this morning, Your Honor, with the Regional Trial Court in Manila. Sa unang pagkakataon, sumipot na ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque sa pagdinigyan ng Senado ukol sa iligal na operasyon ng Pogo. Pero nauwi ito sa mainit na sagutan dahilan para balaan siya na ipasa cite in contempt kung patuloy na mambabastos. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Senator, One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, Binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian si ex-Duterte spokesman Attorney Harry Roque na isa-cite in contempt dahil sa pambabastos sa mga mambabatas sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa Pogo sa bansa. Naging mainit kasi ang sagutan sa pagitan ni Senator Risa Hontiveros at Roque hinggil sa umano'y kaugnayan ng dating opisyal sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Actually, as I Pag wala po said yan, earlier, excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... excuse me, Attorney Roque. I'm sorry. please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Nagka-tension rin nang banggitin ni Roque ang Senate rules hinggil sa pagbabanggit ng pangalan sa organizational chart ng isang Pogo Hub. Matatanda ang una ng inilahad ng mismong PAGCOR na noong July 2023 ay mismong si Roque ang naglakad ng mga papeles ng Lucky South 99. Kasama ni Roque noon si Cassandra Ong na siyang incorporator ng kumpanyang Whirlwind na humahawak naman sa Lucky South 99. Minimaintain niyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong Pogo for that matter? I confirm that 100%. Ma'am, Question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco. Samantala, inamin naman ni Roque na minsan na siyang tumira sa isang bahay sa Benguet kung saan nahuli ang dalawang umano'y boss ng Pogo noong weekend. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon. Gayunpaman, umaapila si Roque na magpakita ng ebidensya kung ang dayuhan na nangungupahan sa naturang bahay ay talagang sangkot sa Pogo. Ang umuupa po ay isang Wang Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease. Nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga Pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Sa kabila ng total Pogo ban na utos ng Pangulong Marcos, tiniyak ng Senado na magpapatuloy ang kanilang investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likod ng kriminalidad sa naturang sektor. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Good news mga ka-A to Z, magkakaroon po ng bawas presyo sa produktong petrolyo bukas Martes. Nasa 75 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina, abot naman sa 80 sentimos ang bawas sa kada litro ng kerosene, habang 85 sentimos ang menos sa kada litro ng diesel. Ito po ay bunsod ng mas mababang demand sa merkado kumpara sa kasalukuyang supply ng petrolyo. Nakaapekto rin ang isyong politikal ngayon sa Gaza. Malawakang tigil pasada sa buong bansa. Yan naman ang banta at nais ikasa ng tinatawag na Magnificent Seven at ilang transport groups sakaling tuluyang suspindihin ng Senado ang PUV Modernization Program. Sa isang press conference, kinokondena ng Pasang Mazda ang naging pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero nung nakaraang linggo patungkol rito. Umabot kasi sa 80% ng mga tsuper at operator ang nagpa-consolidate na para lang dito sa programang
jeepney modernization. Anila, mas lalong maapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa tila pabago-bagong sistema. Dagdag ng grupo, hindi nila iboboto sa susunod na halalan ang lahat ng pipirma sa resolusyon. Malaki ang magiging epekto nito sa mga nag-comply na. Sapagkat kagaya nga ng sinabi namin 2018, 2007, 2020, marami na po ang tumaya, sumugal, nakisa. Sapagkat ang iniisip nila, makapagdudulo tayo ng magandang serbisyo, maayos, ligtas ang ating mga mananakay dito po sa programang ito. Opisyal nang nagbukas ang 2024 Paris Summer Olympics sa magarbo at unique na opening ceremonies nitong weekend. Sumabak na rin sa iba't ibang events ang mga pambato ng Pilipinas, bit-bit ang pangarap ng gintong medalya. May balitang A to Z si Naomi Almojano. National athletes sakay ng bangka ang sikat na River Seine kahit na inulan. Proud na proud ang Philippine team sa pangunguna ng flag bearers at Tokyo Olympics silver medalists Carlo Paalam at Nesty Pitesio. Pasabog ang Cabaret Pilipinas, pasok sa finals ng 3 events ang gymnast na si Carlos Yulo. Matapos ang kanyang magandang paunang performance sa floor exercise, vault at men's artistic gymnastics. Ang first-time Olympian at Pinay rower naman na si Giovanni Delgaco sasabak din sa quarterfinals ng women's rowing single sculls. Nanaig din ang kamuon ni Pinay boxer na si Ira Villegas laban sa pambato ng Morocco matapos niya itong talunin via unanimous decision sa round 32 ng 50 kg division. Maaga namang nagtapos ang Olympic journey ng Philippine Women's Gymnastics Team dahil bigo sina Liva Yung Ruivivar, Emma Malabuyo at Aliyah Finnegan na makapasok sa finals ng apparatus at all-around. Bigo rin si Pinay fencer Samantha Katantan na makapasok ng quarterfinals sa women's foil individual. July 30, Martes, magpapatuloy ang laban ng mga Pilipinong atleta sa Sabak sa women's 100-meter freestyle match si swimmer Kyla Sanchez at ang boxer Nesty Pitesio sa women's boxing. Sa loob ng 2 linggo, mananatiling nakasindi ang Olympic flame na sinindihan sa floating hot air balloon sa opening ceremonies. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa ating pagbabalik, Vice President Sara Duterte, tinawag na political harassment ang pagbabawas sa kanyang security personnel. At exhibition match ni na Pinoy boxing champ Manny Pacquiao at dating Japanese kickboxer Rukia Anpo na uwi sa draw. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang political harassment. Ganyan binansagan ni Vice President Sara Duterte ang pagtatanggal sa kanyang 75 security personnel. Sa kanyang open letter kay Police Chief General Romel Francisco Marbil, agad na tinanggal umano ang kanyang security matapos siyang mag-resign bilang Education Secretary at matapos ang kanyang komentong designated survivor noong SONA. Kinondena rin nito ang sinabi ni Marbil na wala raw banta laban sa kanya. Dagdag pa ni Duterte, asahan daw ang isang letter patungkol sa pagpapabalik ng 45 officers na kanyang security details sa PNP. Samantala, pinuri naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga dating tauhan ng PNP at AFP na patuloy ang serbisyo kay Sara dahil kahit umano'y walang kapalit na sweldo.
Isinumite na ng DBM ang panukalang budget sa Kongreso at Senado ngayong araw para masimulan na ang pagbusisi dito. Kasama sa panukala ang mahigit 253 billion pesos na ayuda para sa vulnerable sector, habang bumaba naman ang kabuuang panukala para sa confidential at intelligence funds. Formal nang isinumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program para sa taong 2025. Laman nito ang 6.352 trillion pesos na pambansang budget na ipinapanukala ng pamahalaang Marcos Jr. 10% itong mas mataas kaysa sa budget noong 2024 at katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Ayon sa DBM, pinakamalaki ang inidaan sa sektor ng edukasyon at sa public works na may mahigit 900 billion pesos. Kabalikat sa Pagtuturo Act, 5,000 po yan dati. Ginawa po nating 10,000 pesos. So nakapaloob na po yan sa National Expenditure Program natin for next year. Yung compensation din po para sa teaching overload. Sinundan ito ng health sector, DILG, national defense at social welfare. Ang kabuoang amount po ng ayuda sa national budget ay 253.4 billion pesos. Ang about po nito ay mapupunta sa DSWD para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Habang pinakamalaki naman ang itinaas na alokasyon para sa Departamento ng Transportasyon. Department of Transportation, may increase po siya na 107 billion pesos or 145% increase. Next po is Education with 31 billion. Next is Interior and Local Government with 15 billion. Samantala, kapansin-pansin namang bumaba ang kabuoang alokasyon para sa Confidential at Intelligence Funds o CIF sa 2025. 10.2 billion pesos. Ito po ay bumaba ng 16%. Ang breakdown po is sa confidential expenses, 4.37 billion and intelligence expenses po is 5.92 billion. Malaki ang ibinaba ng Intel Funds para sa military at uniformed personnel mula sa mahigit 8 billion pesos nung isang taon, habang bahagyang umakyat naman ang confidential funds mula 4.1 billion pesos papuntang 4.33. Mababatid na matapos hindi lumusot ang 2024 budget proposal para sa CIF ng Office of the Vice President at ng Education Department na noon ay nasa ilalim ni VP Sara Duterte, ay hindi na nagpanukala ang OVP at DepEd ng CIF para sa 2025. Sa hiwalay na turnover ceremonies, kapwa naman nangako ang liderato ng Kamara at ng Senado sa malalimang pagbusisi at mabilis na pagsasabatas ng pambansang pondo. Nanindigan si dating Senator Leila de Lima na si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang nasa likod ng mga pagpatay sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Ayon kay de Lima, dapat makasuhan si Duterte para mapanagot sa madugong drug war. Samantala, handa naman daw si dating PNP Chief Oscar Albayalde sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court. Pero wala pa umano itong natatanggap na dokumento mula sa ICC. Kinukusyon rin ni Albayalde ang mga nalalaman ng dating Senator Antonio Trillanes hinggil sa investigasyon ng ICC. Unang-una, ang gusto nating malaman kung yung anong otoridad meron si former Senator Trillanes para maglabas ng isang classified document, no? At bakit kung talagang meron siyang authority sa ICC or bakit pinayagan ng ICC ito para ilabas ang isang kung totoo yung isang classified document na yon. Is Trillanes playing as the spokesperson ng ICC ngayon o ng gobyerno? Hindi po natin alam, no? Or ginagamit niya ang ICC as a political tool for his political personal interest, no? Yun po ang malaking tanong dito. Pinapayagan ng Korte Suprema ang patuloy na pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong plunder laban kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa isyu ng pork barrel scam.
Yan ay matapos ibasura ng korte ang petisyon for prohibition ni Enrile para maibasura o i-dismiss ang plunder case laban sa kanya noong siya'y senador pa. Samantala, naging mapayapa ang huling resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang hindi na ito nagpapaalampas sa China. Pinabulaanan naman ng National Security Council ang sinabi ng Beijing na ipinagbigay alam sa kanila ang naturang misyon. Nauwi sa draw o tabla ang exhibition match ni Pinoy boxing champ Manny Pacquiao kontra dating Japanese kickboxer Rukiya Anpos sa Super Saitama Arena sa Japan. Ito'y makaraang mahirapang daigin ni Pacquiao ang kalabang 28 anyos at 6-footer na si Anpo. Sinubukan pang lumamang ni Pacquiao sa huling round ng 3-round match. Pero hindi pa rin ito naging sapat para manalo. Na ayon kay Pacquiao ay nasa 60% na lang siya ng kanyang lakas at puwersa. Halo naman na ang reaksyon ng maraming nakapanood. Sa kabila nito, sinabi ng boxing champ na muli siyang lalaban sa anya'y real boxing match ngayong taon. Susunod, Nations Girl Group na BINI na mayagpag sa KCON na ginanap sa Los Angeles, California. At mga K-pop idols dagsa sa Pilipinas next month. Kung ano-anong grupo yan, alamin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood pa rin ng Balitang A to Z. Namayagpag sa international stage ang Nations Girl Group na BINI sa katatapos na KCON na ginanap sa Los Angeles, California, USA. At mark your calendars, jam-packed ang month of August para sa mga Pinoy K-pop fans dahil sa dami ng K-pop idols na bibisita. Sino-sino kaya sila? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Blooms muling mag-ingay dahil ang favorite niyong Nations Girl Group na BINI may panibago na namang milestone. First time in history ang kanilang matagumpay na performance sa KCON sa Los Angeles, California sa USA. Sila lang naman ang kauna-unahang P-pop act na nagtanghal sa K-pop Music Convention. Napacheer ang lahat ng kanilang inawit ang latest single na Cherry on Top na talaga namang inabangan ng crowd. Bagamat hindi nakapag-perform ang BINI member na si Joanna dahil sa kanyang health issues, hindi nagpatinag ang girls sa kanilang naglalagablab na performance on stage. Inabangan din ang grupong ENHYPEN sa naturang event. Kaya naman abang-abang na rin ang marami sa Grand BINIverse concert ng BINI sa November 16 hanggang 17 sa Araneta Coliseum. Ang lapit na, di ba? Abangan! Get ready to scream, K-drama and K-pop fans! Dahil ngayong August, siguradong mapapa-OMG ka sa mga bibisitang K-pop stars sa Pilipinas. Andyan ang K-pop girl group na ITZY at Queen of Tears star na si G1 na may nakatakdang concert at fan meet sa August 3. Susundan naman yan ng heartthrob na si Ji Chang-wook sa kanyang Moments with Ji Chang-wook fan meet sa Araneta Coliseum sa August 4. Hindi naman pahuhuli ang NCT Dream na muling magbabalik sa bansa para sa 2-day concert sa August 10 hanggang 11. May comeback rin ang grupong The Boys para sa kanilang concert sa MOA Arena sa darating na August 25. Habang hahabol rin sa August 31 si Kyung-soo o mas kilala bilang si D.O. ng boy group na EXO. Exciting, di ba? Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa track and field athlete na si Jessica Ennis Hill. Sabi niya, ang tanging makapagsasabi na hindi mo kailangang manalo ay ang sarili mo at hindi mo ito kailangang pakinggan. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!